Hello, kararating nga lang natin mga ka-real talk, no? O, naging okay ba kayo sa joke time natin? Ayun, kaya hindi tayo laging mag-stress-stress. Joke-joke naman tayo pag may time. Hindi natin dapat iniinda yung mga problema na yan, yung mga stressful na yan. Ganyan pagdala kung paano mo dadalhin yung mga stressful sa buhay na yan. Di dapat maging negative think. Never. Ang dami nga at palang nagtataka mga kareltok, no? Ang daming nagtataka kung paano ko daw dinadala yung mga stressful moment ko. Di ba? Yun. Yun ang kinagalit nila sa akin. Kasi kung paano ko daw kinaya yung mga stress moment ko. Alam mo kasi, ang dami ko nang nalampasan mga stressful moment mga kareltok. Noon pa lang. Noon pa lang. Wala nung nagkaroon ako ng anak mga kareltok. Yung lumaki sila na wala sa tabi ko. Sobrang stress na yon. Hindi mo ma-imagine ang stress na yon mga kareltok. Pero pilit kong nilalaban. Tsaka, hindi pa yan. May problema pa ako na nung nag-abroad ako mga kareltok. Abroad akong Jordan. Magdadalawang buwan na ako. Magdadalawang 6 na buwan na lang para matapos ko yung 2 years contract ko mga kareltok. Tapos, sobrang stress ko na naman doon mga kareltok kasi yun bang partner ko dito, nabalitaan ko na may kinalulukuhan. Yun, nagdesisyon ako na umuwi. Kahit na walang sahod, basta makauwi ako. Kasi nga, yung time na kasi doon sa Jordan noon, sobrang lamig. Yung natutuyo na yung mga kamay ko ba. Ang dami-dami ng sugat ng kamay ko. Yung parang susuko na talaga ako sa trabaho. Gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Hindi ko naman alam na hindi pala ibibigay yung sahod ko dun. Kasi nga hindi ako natapos ng kontrata mga kareto. 6 months na lang sana. Yung stress na yun nagdala sa akin na para umuwi dito. Umuwi ako ng Pinas. Yung stress na yun na hindi ako nakakuha ng sahod sa amo ko. Alam mo bang hanggang sa bahay ng amo ko nakipagtalo ako sa amo ko kasi ayaw nga ibigay yung sahod ko. Hindi ko ini-expect naman. Hindi ko naman ini-expect na ayaw pala ibigay yung sahod ko. Yun. Iyak ako ng iyak mga kariltok. Hanggang talo kami ng talo ng mga kapitbahay. Naisip ko yung hirap na pinagagawa ko araw-araw. Alam mo bang naisipan kong kalukuhan nun mga kariltok? Gusto kong tapunan yung sofa bed na laban ng coffee. Kaso dito ko na naisip sa Pinas. Makaganti man lang ba, ha? Pero hindi dapat tayo gumaganti mga kariltok. Tuloy natin yung kwento. Hanggang sa nasa sasakyan na ako, hatid na ako papuntang airport. Iyak pa rin ako ng iyak. Yung nagsundo sa akin, yun pa rin ang naghatid sa akin nung pagdating ko doon. Ang nagsundo sa akin na after 1.5 years, siya pa rin yung sumusundo sa akin. Nihatid niya ako ng airport. Tapos, iyak ako ng iyak mga karilto. Kasi nga, hindi ko na-expect na hindi pala ako bigyan ng sahod. Paano na lang makauwi ako ng Pilipinas? Hindi ko na iniisip yun, basta makauwi ako ng Pilipinas. Sabi nung nagsundo sa akin, gusto mo ba umuwi ngayon talaga?
O sa agency ka na lang muna para makuha mo yung sahod mo. Sabi ko, hindi. Hatid mo ko ng airport. Gusto ko uuwi ng Pilipinas. Kasi hindi natin alam kung ano pang gagawin sa'yo dun sa agency. Yun ang iniisip ko. Ano pang gawin sa akin. Gusto ko makalipad na talaga ng Pilipinas. Sabi niya, oh, gusto mo umuwi? Tumigil ka dyan sa kakaiyak. Kasi malapit na tayo sa airport. Hindi tayo papasokin dyan kung ganyan yung itsura mo. Iyak ka ng iyak. Ayun, kumalma naman ako mga karelto. Pero sobrang stress ko na talaga nun. Iyak talaga ako ng iyak. Nang hinayang ako sa sahod ko. May natira akong 8 months na sahod dun. Yung sahod ko dun, $200 lang yun. Tapos, 8 months yung natira. Diba? Sobrang laki. Tapos hindi ko talaga nakuha kasi hindi ko natapos yung kontrata mga karelto. Ayun. Tapos umuwi na ako ng Pilipinas. Nasa airport. Gusto ko talaga sumakay na agad. Pinalipad talaga ako nung gabi na yun. Nalipad ako ng yung agency ko doon. Malaking pasalamat na lang ako, nakauwi ako ng Pilipinas. Umuwi ako dito, walang nakaalam. Walang nakaalam na uuwi ako. Tapos yun, surprise na lang yung pag-uwi ko. Nasa Maynila ako. Butit nakaabot pa ako dito sa Davao. Kasi tama-tama lang din, may extra na dolyares ako. Yung mga tira-tira sa mga binibili ko na pang shampoo ko. Kasi inuutos ko lang sa amo ko pambili ng shampoo ko doon. Tapos yung gamot sa kamay, yung sugat bitaw. Yung sugat sa kamay ko. May gamot doon na Vaseline. Tapos yun yung mga tira-tira sa isang buwan ko na kung ano yung pinabili ko, yun yung natira sa kanya. Yun lang yung binigay sa akin. Ewan ko, parang kinikwenta niya kung yung tama lang talaga nga makauwi ako dito sa Davao. Pinalitan ko yung dolyares na yun. Tama lang talaga naka-book ako ng eroplano nung pagdating ko ng Manila. Nag-book ako agad ng eroplano papunta dito sa Davao. Tapos papasundo ako ng kinakasama ko. Lang nakakaalam dito sa Pinas na umuwi na ako. Hindi niya alam na ako yung susundin niya. Ang sabi ko lang, may cellphone ako pinadala na kailangan pupunta siyang airport. Kasi pinadala ko sa kasamahan ko. Yun lang yung alam niya. So yun, sumundo na nga siya. Makita mo ba yung wala siya sa wisyo? Yung aligaga yung utak niya. Pag sundo sa'yo, iba yung feeling eh. Iba yung excited. Hindi mo makita yung excited. Yung surprise ba? Ay, wala lang ako dun. Kasi, normal lang yung iniisip ko. Hanggang sa nalaman ko na totoo talaga na nagloko siya. Alam mo bang utos sa akin nung bago ko sila nabisto mga kareltok? Kasi noon, pag uwi ko dito, ang malakas ng signal, yung Globe. Yung SIM card ko is talk and text. Nakita ko yung Globe niya doon sa gilid ng dingding namin. Kinuha ko at sinalpak ko doon sa cellphone ko kasi gusto ko nga mag-open ng Facebook. May free Facebook noon yung Globe eh. Free Facebook yun dati. Year 2014. Yun. Sinalpak ko na yung simpak niya. Hindi ko alam, may laman pala yung nakalukuhan. Andun pa lang yung kalukuhan niya. Yun mga kareltok. Hindi mo
ano yung stress na dinaanan na yan, no? Kinakaya ko nga. Ano pa kayo yung iba? Anong stress na pinagdaanan nyo na hindi nyo kinaya? Ito ako ngayon, oh. Stress pa rin. Kaya sanay na ako sa mga stress moment na yan. Hindi ko talaga sinusuko at nilalabanan ko. Kaya sana kayo dyan, lalabanan nyo rin. Imagine, may stressful moment. Oh. So, sa mga stress dyan, sana kapulutan ng aral tong kwento ko. At ito lang muna tayo ngayon. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe my channel. Support my channel. Please like the subscribe button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Just think positive every day. Have a good day, everyone. Good night.